Doon sa posisyon sana na gusto nyo po, para lang malaman ng mga millennials, ng mga Gen Z, ng mga kabataan, bakit po hindi na pwedeng tumakbo si RPJ? Actually, pwedeng-pwede akong tumakbo pagdating sa kung batas ang pag-uusapan. But before explaining that, please allow me to explain. Ako po nagkaroon ng pagkakamali nung ako ay gobernador. Pinahiram ako ng PNP ng 2 baril, isang 45 at isang Baby Armalite. Nung ako po nawala sa posisyon noong 2003, isinuli ko po itong 2 ito. Ang masama, biktima rin po siguro ako ng sabihin na natin katangahan ng isoli ko yung baril, hindi ko kinuha yung memorandum receipt, yung MR. Bigla akong kinasuhan ng malversation of public property. Hindi ko daw isinuli yung 45. Ang isinuli ko lang daw ay yung Baby Armalite. Nagkaroon ng kaso. Nagsalita ako sa Sandigan Bayan. Diretsa ko sinabi, hindi ko ipagpapalit yung malinis na pangalan ko sa panunungkulan sa isang 45 caliber na baril. Ang sabi ko pa, sana po maisip ng Honorable Court na bakit tinanggap nila at inacknowledge na pumasok yung Baby Armalite nang wala yung 45. Kung ako po mag-i-interest ng gamit, ang pag-i-interesan ko doon sa 2, yung Baby Armalite. Or otherwise, yung 2. Pero bakit inacknowledge nila? Pumasok yung isa at yung isa ay hindi. So meaning to say, sila ang nag-interest. Ginamit nila ako. Dahil yung isinuli kong 45 nila, bagong-bago, pinarepair ko ng maganda yun. Nagmukhang Mark IV. At any rate, kako, Your Honor, under the CSC rule, CSC, Civil Service Commission, yung malversation of public property, pwede mong bayaran. So, kung gusto po rin nyo, babayaran ko na lang. Or otherwise, papalitan ko na lang. Or otherwise, palitan ko na, bayaran ko pa. Para mabura na lang. Hindi ako pinayagan. Sa madalit sabi, sinintensyahan ako. Sinintensyahan ako ng 5 buwan at nagmulta ako ng 200 piso. 200 piso. Na ang ginastos ko sa kaso mahigit na 1 milyon. So para matapos na lang, nagpakulong na lang po ako sa provincial jail ng 5 buwan. Yung 5 buwan na yun, mas mababa pa sa jaywalking, mas mababa pa sa anti-littering. Dahil yung jaywalking, 6 months plus 10,000 ang multa mo. Yung pong kaso ko, nasa batas din po yan, na pagkatapos ng 4 o 5 taon, that is expunged from the record. Meaning to say, wala na po yung record na yun. Nang ako po ay magpakulong ay 2016 pa. 8 years ago. Ang nasa batas naman po, hindi ka pwede na tumakbo, disqualified ka, kung yung kasong kinasangkutan mo ay reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Yung kaso ko, napakalayo po doon sa kaso na yan. So, naniniwala ako na pwede akong tumakbo. Kaya nag-file po kayo? Kaya nag-file ako ng COC. Ito ang pinakiusap ko kay Gov. Dong at doon sa kanyang mga kasama. Pabayaan nyo na lang ako na makarating ka ako sa finish line dahil there is such thing as condonation law. Nasabi ko, pag ako, kahit matalo, the mere fact that you were able to exercise your right of suffrage, condone ka na nun. Wala na yun, burado na. Eh yun nga, ang nangyari,
Eto, I'll be very honest with you, from the looks of it, gumana ang pera. So at any rate, ako ngayon, feeling ko, wala na akong pag-asa pa dahil ultimo sa Supreme Court, nagsasabi na wala akong TRO ngayon na maaasahan na. May tumatrabaho po niyan para mapigilan kayong tumakbo? Meron. Ano ngayon ang posisyon ko? Kung ako naman ay hindi na makakatakbo, magiging objective naman yung pananaw ko. Sino ang iboboto ko doon sa mga naiwanang kandidato? Ang maiiwanang kandidato, 3. Si Ferrer, kapatid ni Mayor Segundo ng Bensons, si Kongkong Panotes, at si Rosemary Panotes. Bago po ninyo sagutin kung sino dyan sa tatlong yan ang susuportahan po ninyo, ang tanong ko, sino nagpapadisqualify po sa inyo? Si Rosemary Panotes. Pero sino po nagpapatakbo naman sa inyo? Ako lang, sarili ko. On my own accord. Kasi gusto ko makatulong, gusto ko pang makatulong sa mga kababayan ko sa 2nd District. Sapagkat sa totoo lang, hindi sa pagbubuhat ng bangko, I feel I am the most qualified candidate for congressman sa 2nd District. 3 yung binanggit nyo pong pangalan, may lumabas na pong picture na you're with Kongkong Panotes. Ano ibig sabihin po nun? Kung ako, pag-aaralan ko ang mga kandidatong ito, ang pipiliin ko ay si Kongkong Panotes. Bakit po? Pansinin po ninyo ang pagkatao ni Kongkong. Very humble. Walang sinasabi si Kongkong na hindi maganda tungkol kay Rosemary. Basta ang kanya lang, ina-offer niya yung sarili niya. Hindi niya binabanggit kung anong katangian meron siya. Pero ako nagsasabi sa inyo, between the two, mas maganda ang record ni Kongkong Panotes. Si Kongkong naging konsihal. Si Kongkong naging vice. Si Kongkong naging bukal. At higit sa lahat, si Kongkong dati kong empleyado sa Kongreso. Alam na niya kung paano ang kalakaran sa Kongreso. 2. Si Kongkong, in all his humility, ang lagi niyang katabi, yung kanyang may bahay, si Marisa. Si Marisa, isang abogado, hindi kontratista. Hindi magpapayo si Marisa ng mali kay Kongkong. Go ahead, Kongkong. Kampayo ko sa'yo, nasa likod mo ko, itataguyod kita. Ang upuan ng congressman, ang pinakasensitibo at pinakamarangal na upuan. Mas mataas pa ang posisyon ng congressman kaysa sa gobernador. Tandaan niyo yan. Ang congressman, number 8. Ang gobernador, walang courtesy plate. Kinakailangang ilagay dyan ay isang kagalang-galang, dapat igalang, karespeto, at may respeto sa posisyon. Kung boboto rin lang po kayo sa Panotes, ang iboto ninyo yung lalaking Panotes. Nung ako po ay mag-file ng aking Certificate of Candidacy, meron akong 3 programa lang na gusto kong gawin sa Camarines Norte. Tutulungan ko si Kongkong gawin ito. Ano po yan? Una, patatapos ko po yung Roy Padilla Senior Highway na nagpo-connect sa Camarines Norte at sa Del Gallego. Nung mawala ako sa posisyon noong 2001, ipinakiusap ko kay Jojo Unico, ipinakiusap ko kay Liwayway Benson Siato, ipinakiusap ko kay Emeng Panotes, ipinakiusap ko kay Toots Panotes, pinakiusap ko kay Rosemary Panotes na tapusin para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Hindi po nila ginalaw kasi titining na naman yan sa pangalan ko. Kaya sabi ko nga sa kanila, palitan niyo yung pangalan kung kinakailangan, okay lang. Ang importante matapos. Yung pangangailangan ng Roy Padilla Senior Highway, naging very evident. Bumagyong Christine, napakahina ng bagyo na yun, kung tutuusin. Pero, na-isolate ang Camarines Norte. Hindi makadaan
sa Maharlika Highway, hindi makadaan sa Andaya Highway, walang makalabas, walang makapasok. Kung meron, Roy Padilla Senior Highway that will connect Daet to Del Gallego, una, bababa ang biyahe natin. Pangalawa, nung buksan ang Andaya Highway, na-isolate na ang Camarines Norte. By 2027 or 2028, o sabihin na natin hanggang 2029, mabubuksan yung QBX, Quezon Bicol Expressway. Pagkayan po nabuksan, lalong maa-isolate ang Camarines Norte dahil walang butas ang QBX papasok sa Camarines Norte. From Quezon, Tagkawayan, diretso yan ang unang papatakan, Sipokot, Naga, Albay. Asa ng Camarines Norte. Pupukpukin ko ulo ni Konkon para ipasok yan. Pangalawa, yung cityhood ng Daet, hindi yan lulusot kahit anong gawin natin. Nung ako congressman, pinag-aralan ko na yan. Para yan lumusot, i-reincorporate natin yung mga munisipyo Na maliliit. na tinabas mula sa Daet. Kasi yung Mercedes, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay, these were all part of Daet. Ang nasa isip kong gawin, yung ginawa namin ni Congressman Puentebella sa partido. Kasama ko ni Noli nang mag-isip niyan. Gumawa siya, nag-sample si Noli. Partido Development Commission. Commission pa. Commission. Nag-click. Yun ang gusto kong gawin dito ngayon, mga magulang, mga kababayan. Magtatayo tayo dito ng Metro Daet Development Commission. Yan po ang magiging gabay ng buong Camarines Norte sapagkat lahat ng national agencies magkakaroon ng coordination dito pa lang. Dito pa lang sa probinsya, may coordinated na kung ano ang project ng bawat isa. Kaya pagdating niyan sa RDC, pinipirmahan na lang yan. At yung pangatlo, pagsasaayos ng mga barangay. Kailangan maging karespeto ang barangay hall dahil yan ang first line of the government. Eto, hihiramin ko yung sinasabi ni Governor Dong. 3 taon lang ito, ibigay ninyo kay Konkon. Pag hindi nagawa, ibalik natin ulit si Rosemary. Punta tayo sa First District. Sa First District, wala namang pag-uusapan na rin sa First District. Kahit anong gawin niya, mananalo dyan si Josie. Malabo na at this point in time, I hate to say this, wala akong against kay Cathy. Cathy is like a sister to me. Pero maniwala ka sa akin, Utol. You will need to move heaven and earth para matalo mo si Josie. Ang masama, baka pagkatapos nito, wala ka nang balikan. Saka ako nasasabihin siya, mag-usap na lang tayo.